Hi, hello. A blessed day. Ito yung G Solutions at ako si Engineer Gracilia. Previously, nag-solve tayo ng circuit. Hinanap natin yung currents at ginamit natin yung Kirchhoff's voltage law. At mapapansin mo, napakaraming equations yung kailangan natin doon. Pero pwede naman natin itong ma-minimize yung mga pag-set up ng equations para hindi tayo malito. Pwede tayo mag-apply ng mesh currents. So, ito yung sample na ginamit na natin. Yan. So, at this point, pinapahanap uli sa atin yung mga currents, pero gagamitin natin yung mesh currents analysis. So, mas maikli po yung pag-solve nito compared doon sa purely Kirchhoff's voltage law lang siya. So, ano ba yung mesh analysis? Ano yung mga mesh currents? So, sa circuits na yan, makikita mo na napakaraming mga currents. You have I1, you have I2, diba? And I3 nandyan, and so on and so forth. So, 6 na currents ang nandyan. So, pwede nating magawing tatlo lang yan. Gawing tatlo lang muna ang current. Pag nasolve natin yung tatlong current, pwede na nating masolve yung I sub 1 to I sub 6. So, paano maggawa niyan? Ito yung tinatawag na mesh currents. So, sa circuit na yan, sa circuit na nakikita ninyo, pwede ako mag-assume ng direction ng loop. Pwedeng counterclockwise o kaya clockwise. So, let me assume na itong loop na to, yan yung loop na yan, namely A, C, D, E, B, balik sa A, ay pwedeng ano tayo dyan ng current na tatawagin nating mesh current. So, ito yung ano na yan, yung halimbawa, yan, yung kuryente mo, ganyan yung takbo niya. So, yung kuryente mo ay counterclockwise. So, pwede nating sabihin na ano yan, mesh current 1. No? So, halimbawa dito naman sa kabila, dito sa isang loop na CD, GFC, pwede namang counterclockwise uli. Yan, ganyan. Pag ganyan. So, pwede nating pangalanan to na mesh current 2. At dito sa bakanting loop, pwedeng clockwise naman. Pag ganyan. Okay. Pangalanan natin itong mesh current 3. So, meron na akong tatlong current yan. So, IM1, IM2, IM3. Ang tawag ko dyan ay mesh current. So, yung mga current na yan, yung mesh current na yan, yung tinatawag nating mesh current, okay, for instance dito sa sa loop na ito, yan. So, mapapansin mo na yung IM1 mo, so tingnan natin yung current I1 natin, yung direction ng current I1 natin ay parehas ng direction ng IM1 natin. So, since nasa branch na ito, yan, ay makikita natin na wala namang ibang current pa dyan. So, IM1 is equals to I sub 1. So, pag nakuha mo yung mesh current 1 o IM1, ang value niya is I1. So, okay na, makuha na natin yung I sub 1 dyan. And then, dito naman sa, sa IM2, makikita mo dito, yan. Okay, pag ganun yung current niya, at makikita mo sa branch na ito, itong C and D, na dalawa yung current dyan. So, yung current dyan is IM1 at saka IM1 at saka IM2. So, kung nagre-refer tayo sa current dito, sa 2.3, which is I sub 2, yung reference natin, I sub 2, makikita mo na yung I sub 2 mo ay dalawa yung current dyan. So, yung I sub 2, kung ang direction ng I sub 2 natin is going to the left, so yung mesh current mo na parehas yung direction niya, alin dyan? That is IM2. So, yung IM2 is parehas yung direction, yan, pag ganyan, parehas yung direction sa I sub 2. Okay? Since parehas yung direction niya, yan yung magiging positive natin. So, sabihin mo equals IM2, ayan. Whereas yung IM1 natin ay opposite sa I sub 2.
kaya minus siya. Minus IM1. Okay? So, ano yung value ng I2 mo ngayon? Yung value mo ng I2 mo, di ba nakuha mo na yung value ng IM1? Okay? Meron na nito. At pag nakuha mo rin yung value ng IM2, isubtract mo lang siya. IM2 minus IM1, yan yung magiging I2 natin. So, okay na yung I2. Di ba? So, yung I3 naman, ito, yan. So, mapapansin mo na wala namang ibang current pa dito sa branch na yan, kundi I3 lang. Okay? So, ano yung mesh current natin dyan sa loop na yan? Ang mesh current natin dyan ay IM2. Ito yan. IM2. At makikita mo na yung I3 mo ay pag ganyan, opposing sa direction ng IM2. So, therefore, yung I3 mo, yung I3 natin, since na yung IM2 lang naman yung current sa branch na yan, equals IM2. Pero, opposing siya, kaya negative. So, pag alam mo na yung value ng mesh current mo, negative nun, yan yung I3 mo. Okay? So, let's proceed sa I4. So, ito yung I4 natin. So, mapapansin mo na sa branch na ito, yun yung I4 mo. At sa branch na yan, merong dalawang mesh current yan. Namely, IM3 at saka IM2. So, yung IM2 mo is parehas, no? So, pwede nating sabihin yung I4 natin. Since na parehas yung direction ng IM2, that will be positive. So, IM2 ay positive. So, how about IM3? Anong direction ng IM3 mo? Parehas din ng I sub 4. So, positive pa rin. So, plus IM3. Okay? So, in this case, nakuha na natin yung I3 at saka si I4. Kung alam mo yung value ng IM2 mo, saka alam mo yung value ng IM3, i-add mo lang, yan yung I4 mo. So, okay na. So, bali yung I sub 5 natin, where is that? Andito yung I sub 5 natin. Ang I sub 5 natin is along sa branch na ito. Okay? Yun yung branch na yan. So, mapapansin mo na si I5 mo, dalawa yung mesh current yan. Isulat natin, I5. So, si I5, ang equivalent niya, since na yung direction ni I5 ay going to the right, at si IM3 rin ay going to the right, okay? So, positive si IM3. So, IM3 is positive. Ang isang mesh current pa dyan ay si IM1. So, si IM1 is parehas yung direction kay I5, no? Yan, no? So, therefore, positive pa rin. So, plus IM1. Okay? So, mapapansin mo na pag alam mo yung value na ni IM1 tsaka ni IM3, add mo lang, yan yung ano natin, yan yung I sub 5. So, okay na si I sub 5. So, isa na lang yung current na kailangan natin. So, I6, yan, yung I sub 6. I sub 6 ay nasa branch na ito. At kung mapapansin mo, wala nang ibang mesh current na dadaan dyan, bagkus IM3 lang, itong IM3. So, makikita mo na si I6 at saka si IM3 parehas yung direction. So, therefore, si I sub 6 mo ay equal kay I sub M3. Okay? So, kuha mo na si I6. So, ganun lang kadali. So, ang importante dito ay makita natin, makuha natin yung value ni IM1. Okay? Ano yung value niya? At ano yung value ni IM2? At ano yung value ni IM3? Pag nakuha mo yon, makukuha mo lahat ng currents. Okay? So, yun yung basic principle na pag-solve ng mga currents using Maxwell's mesh current. So, thank you so much for watching this video.